Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome everyone sa lahat ng nanonood online on Facebook and via Zoom. Welcome, happy Sunday to you all. Let's start with a smile. Parang maraming absent ngayon na. Hindi tayo mag-check ng attendance. So sa lahat ng nanonood, welcome po. We thank God for the church ministry and what He has done. Kahit absent ngayon dito, I know you guys are watching online. So, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Amen. So we're gonna start our service with a prayer. Father God, thank you for this opportunity again to give you all the thanks and worship and glory because you deserve it, O Lord. Salamat po sa patuloy na paggabay, patuloy na pag-antabay, patuloy na pagbuhos ng iyong presensya at biyaya sa araw-araw. Salamat po dahil ginigising mo po pa kami sa umaga, Panginoon, na mayroon kaming hininga that we have voice to speak, we have eyes to see, we have tongue to speak. Thank you, Lord. Thank you for all the blessings, small and big, oh God. Thank you, Father God. And this moment, Lord God, in our Sunday service, we pray for more of you. Panginoon, we are hungry for more of you, Father God. Gutom po kami, uhaw sa iyong presensya at iyong mga salita, Panginoon. Linisin mo po kami sa iyong harapan upang maging karapat dapat po kami. Salamat po sa iyong grace, salamat po sa iyong mercy, Panginoon. Father, we pray for more anointing, Lord. We pray for more presence of the Holy Spirit, Father God. Thank you, Lord God, for all the miracles, for every day that we have testimony to share, Father, because you have been so good, so faithful and kind. Your goodness and faithfulness is running after us, Lord. You will never let us fail because you love us too much, Lord God. You died on the cross as a proof that you love us. So salamat ng marami, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Buksan mo po ang aming mga puso, open the windows of heaven, and pour out all your blessings. Our hearts is ready to receive your word, O God. Ang panalangin po ito, Panginoon, ay sa pangalan ni Jesus, our Lord. Amen. Asang kalungkutan na darama may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Ganawi ay iyong patang mo. Kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagat ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang pusong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus, tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang pusong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang
You deserve the glory, O God, and honor. Hallelujah. For you are worthy, O God. Hallelujah. Yes, Jesus, for you are the great God. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, yes, you are, and honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Do your miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Yes, Lord. Yes, Jesus. And amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Mula nung unang araw na paglikha niya sa mundo hanggang sa ika-6 na araw, tayo ang kanyang naalala. At hindi ang iba na, wala siyang ibang naalala kung hindi tayo. Kaya lahat ng bagay, nilikha niya para sa atin. Kaya po, wag po tayong magsawang magbigay. Yung mga nagbibigay dyan sa labas via online, salamat sa inyong pagbibigay at hindi kayo nakakalimot. Dahil ang inyong ibinigay, hindi mawawalan ng bisa. Patuloy iyang babasbasan ng ating Panginoon at dadagdagan pa. Hindi man natin nakikita yung karagdagan, pero nandyan siya, yung ibibigay niyang karagdagan sa lahat ng mga biyayang ibinabalik lamang natin sa Kanya. Dahil marapat lamang na ibalik sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan na maubusan. Laging umaagos yung biyaya niya, yung mga bulsa ninyo dyan. Yung mga bulsa ninyo kahit malalim yan, may laman yan. Hindi yan nawawalan ng laman. Ang sabi nga kaninang umaga, pagka araw ng simba, halimbawa linggo bukas, ngayon pa lang ihahanda na ang inyong ibibigay. Halimbawa, may ibibigay kayo para sa linggo, ilagay daw ninyo doon sa compartment ng sasakyan ninyo nang hindi makalimutan.
isulat doon yung pangalan, ito para sa ikapuko sa linggo. At ito ang halaga. Kasi ito lamang ang tanging paraan na makagaganti sa Panginoon. Aside doon sa ibinibigay natin ang ating mga oras, ibinibigay natin ang ating panahon sa pagluluto, sa pananalangin. Maraming paraan ang pagsamba, maraming paraan din ang pagbabalik sa mga biyaya sa atin ng Panginoon. Kaya ang Panginoon napakabait, hindi niya tayo nakakalimutan. Kaya patuloy lamang pong magpakumbaba at sumunod sa kanyang mga utos dahil pagpapalain niya tayong kanyang mga anak na kanyang pinili. O sige po, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Ang buhay namin ay nag-iisa, Panginoon. Inaalay namin sa iyo. Hindi pa ito, Panginoon, hindi nagwawakas ang aming buhay hanggat hindi mo ito binabawi sa amin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ang aming buhay na nag-iisa, Panginoon, inaalay namin sa iyo ng buong puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at hindi mo kami nakakalimutan. Kahit saan kami makarating ay naroroon ka. Kahit saan kami makarating, ikaw ay nangungusap sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil kung wala ka sa aming buhay, hindi kami magtatagumpay, Panginoon. Kung wala ka sa aming buhay, hindi kami makakagawa ng mga paraan na gusto mo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming susundin sa aming mga buhay, dahil isinusuko na namin lahat-lahat sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. At hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw. Patuloy mo kaming sinusubaybayan at patuloy mo kaming binabago, Panginoon. Nililinis, Panginoon, ng kami karapat-dapat na lumapit sa trono mo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga biyayang hindi nagwawakas, Panginoon, maraming salamat. Ikaw lamang ang aming tanging sasambahin at pupurihin, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon, ay sa iyo nanggagaling, Panginoon. At ikaw lamang at tanging wala nang iba, ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin at pupurihin magpakailanman, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Maging saan, Panginoon, nakikita at nararamdaman ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, kahit saan mo kami dalhin, Panginoon. Ikaw ang makikita sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong binabago ang aming puso, patuloy mong kaming nililinis, nang kami ay karapat-dapat na maging anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayoko ma-miss yung momento na nandoon yung presensya ng Panginoon. Damang-dama mo mula pa lang sa pag-awit, sa pagsasalita, sa testimonya. Damang-dama mo na ang presensya ng Panginoon. Yan ang ayaw nating ma-miss. Ako, sabi ko nga, kahit bawat araw, gusto ko nandun ako sa presensya ng Panginoon. It's so hard to look around us right now. Anong pinagkakaabalahan ng tao? 'Di ba? They've been there for the whole day. Yan, nakita ko yung kotse na yan. Mga kotse na nandyan, nakapark yan. The whole day hanggang gabi. But how can you spend in those things na sinasabi ko po yung Minnesota State Fair, tapos hindi ka man makapagbigay ng oras bago ka pa man pumunta doon, hindi ka man pumunta dito sa church, di ba? So inaano ko lamang po, bakit pero siyempre hindi na magtataka kasi ewan ko kasi talaga meron pagkatawag ang tao. Presensya ng Panginoon, ako nais ko 'yon. Right at the moment.
Alam nila, Kuya Bonnie yan, Ate Lina, they don't even see me going anywhere to do things like that na unless, yung talagang necessary lang. Kaya salamat po, Panginoon, o Diyos, at kami talagang nakadepende lamang po sa iyong presensya kasi yun lamang po ang aming source, yung pangunahing yung makukunan ng aming ng kapangyarihan at ng mga bagay na hindi namin kaya, o Diyos. Kasi lalong-lalo na ako, Panginoon, inaasahan ko lamang po kayo. Wala akong lakas, wala akong sapat na talino, karunungan na nanggagaling sa akin o sa iba pa. Lord, sa iyo lamang ako talaga nakadepende at wala po kung pwedeng ibang resource, O Lord God, maliban sa iyo at sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw mismo ang salita, O Diyos, kaya mangusap kayo sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Cover me under your wings and bring us, O Lord God, to your presence and to experience your glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. In prison in Rome, yan. Yet again, the Apostle Paul felt lonely and abandoned. Paul recognized that his earthly life was likely coming to an end soon. So the book of 2 Timothy is essentially Paul's last word. So ito na yung pinakahuli sigurong, not siguro, but ito na yung pinakahuli para sa akin na sulat ni Paul sa mga, kasi sumulat si Paul sa sa mga tao, sumulat din siya sa mga churches. So ito yung pinakahuling sulat niya na palagay ko, ito yung binigay niya kay Timothy bago siya pumanaw o bago siya last time na sumulat ng na record na sinulat ni Paul. So Paul wanted to use his last word to encourage Timothy and all other believers to persevere in faith. Yung magpakatatag siya. Katulad natin ngayon, kailangan nating magpakatatag. So, sa 2 Timothy 3:14, ang sabi doon, but you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them. Yan. So, patatagin and proclaim the gospel of Jesus Christ. Yan ang pangalawang challenge ni Paul kay Timothy. Na preach the word, be ready in season and out of season. Narinig nyo na yan, di ba? Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Tayo, madalas, when it comes to the point na laglag na tayo, gaya ng sinasabi ni Sister Glenny kanina before we start the worship, when are you going to mag-worship kay Lord in Spirit and in truth? Kailan, di ba? Antayin mo pa ba na malaglag ka na? Pero sabi dito, kahit malaglag ka na, kailangan mo pa rin mag-worship. Ibig sabihin, dapat nagpapatuloy. Kasi kung kailan ka lang mainit, doon ka lang. Diba? Pero pagkatapos wala ka ng init, di mo na kailangan ng spirituality mo, tapos na ang lahat. Ayan, pupunta ka na sa state fair. Masuunahin mo pa yan, di ba? Ako sinasabi ko lang po yan dahil nakikita natin. Pero hindi tayo naghuhusga ng tao. We're just talking as a Christian, brother and sister. 'Di ba, mga kapatid ko kayo, gusto kong malaman natin lahat ito. Hindi lamang ako kasi marami na tayong focus dito sa mundo na kailangan hindi talaga doon ang nakafocus tayo. Kaya in-encourage siya ni Paul na kahit yung mga ginagawa natin, minsan talagang iniiwasan pa nating makinig sa salita ng Diyos. Ayaw natin pakinggan. Actually, gumagawa pa tayo ng mga bagay na mas prioridad natin kaysa sa pakikinig sa salita ng Diyos o sa pag-spend time with the Lord. Diba? So, itong 2 Timothy, challenge ni Paul, ito yung unang-una, what is it all about? Accept his calling ni Timothy, to accept his calling. And pagkatapos, yung deal with corrupt teachers that are still causing problems in Ephesus. And then, of course, the power
Paul conclude the letter with the power of grace. Yon. So, unang-una, yung Paul challenges Timothy to accept his calling. Ito yung challenges ni Paul kay Timothy na tanggapin mo ang pagkatawag ng Panginoong Jesucristo sa iyo. 'Di ba? Alam niyo naman yung kung ano yung pagkatawag natin, 'di ba? Ang pagkatawag natin ay yung maging anak ng Diyos at sumunod. Yan ang unang-unang pagkatawag natin at sumunod lang yung mga bagay na sinasabi ni Paul dito. So, unang-una ay pinasalamatan ni Paul ang pamilya niya, ni Timothy, ang kanyang lola at ang kanyang ina na si Eunice, na talagang nagsumikap para ituro kay Timothy ang mga bagay na nararapat bilang isang mga Hudyo na naging Kristiyano, no? Na talagang nagsumikap sila na ituro at sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1, "Thank God for our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and it must assurance as you know what kind of men we were among you for your sake." So, they immersed the young Timothy in the story of the Old Testament scripture. They instilled him in a deep faith in Messiah of Jesus. Because of his firm faith, Paul offers his challenge to Timothy. So, eto na yung unang challenge. Ang sabi niya, reject any temptation to be ashamed of the good news about Jesus, or even Paul, who is suffering in prison for announcing that good news. Sabi niya, huwag mong hayaan na yung parang nahihiya ka, or you become timid in a way na parang kinahihiya mo ang gospel. Huwag mong ayahan yun na mangyari sa'yo, katulad ng mga iba dyan. Di ba? Iniwan si Paul, iniwan yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil kasi iba kami. Oh, di ba? Maraming ganyan na iba na ang iba na ang galaw mo. Ito, sabihin ko, sila hindi nagiinom, ako nagiinom, so hindi, iwas ako dyan. Para mo nang ikinahihiya ang pananampalataya mo. Kung ikaw mismo hindi mo magawa na maging sagrado, hindi naman tayo nagsasabi na legalismo tayo, no? Na bawal ang ganito, bawal ang ganyan sa Kristiyano. Hindi. You are all welcome. Kung nagmumura ka, you are welcome. Kung bakla ka, you are welcome. Kung manginginom ka, you are welcome. Hindi ka namin iniiwasan, ikaw ang umiiwas. Kasi kinahihiya mo, unang-una, ang gospel. Hindi mo kinahihiya ang ginagawa mo. Ang gospel ang kinahihiya mo. Diba? Kung anong inuutos ng Panginoon Diyos dito na hindi mo ginagawa, ikinahihiya mo ang Kristo na nasa buhay mo. Kasi sabi mo, I believe in God. I know what I believe. But my question, do you know who you believe? Naniniwala ako, sabi mo, pero kilala mo ba ang pinaniniwalaan mo? Maraming naliligaw. Dahil kasi, naniniwala lang sila, pero hindi nila kilala ang kanilang pinapaniwalaan. Gusto niyang mag-number ako? Nasabi ni Mickey Chang kanina, isa lang ang sinabi niya. Number 1, ang Katoliko. Number 2, ang Jehovah's Witnesses. Sabihin ko yan, Buddhista. Lahat sila, may paniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila kilala ang pinaniniwalaan nila dahil wala silang relasyon sa Kanya. Yan ang sinasabi ni Paul dito. Tingnan mo. Ang sabi sa verse 1, sabi niya, sa verse 7, unang-una, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Ayan. Therefore, sabi niya, do not, nandyan ba ako? Therefore, sabi niya, nandyan sa verse 8, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of His
me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God. Yan. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. O bago pa daw nagsimula ang panahon, binigay na yan si Jesus. At yung grace na yan, nandyan na. Hindi lang natin kayang intindihin at di kayang i-embrace na ating buhay. But has now been revealed. O ngayon, na-reveal na sa inyo. Di ba? By the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life in immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffered this thing. Nevertheless, I'm not ashamed, for I know who I believe. Hindi ako nahihiya kasi kilala ko kung sinong pinapaniwalaan ko. Kasi hodang sabihin mo, yung taong yan weirdo. Hindi siya nagsusugal, hindi siya nagiinom, hindi siya nagsisigarilyo, hindi siya naggaganyan. Kung ano-ano pang ayan, hindi siya nag-state fair or disco going to parties, stuff like that. Weirdo ka na kapag hindi ka kasama dyan. Kasi nga, hindi sila ganyan. Pero ikakahiya mo ba kung ikaw ay ganyan? Kahit sabihin kang weirdo, kahit nasabihin ka pa na walang alam yan sa mundo. Oh, salamat. Hindi ako sabihin nila, killjoy ka. Oo, totoo yan. Pero salamat sa Diyos at ako ay inosente sa ganyang bagay at alam nila na ganyan ako. At least, sabi ko, hindi ko inuhusgahan sila ang nanguhusga sa akin. Diba? Bahala sila. Ako, pinapakita ko lang kung ano ang aking pananampalataya. So tayo, ganun din. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Kilala nyo ba? Ang tanong, hindi yung naniniwala ka lang. Ang tanong, kilala mo ba ang pinapaniwalaan mo? Kung kilala mo, ano sinasabi niya? Sumunod. Sumunod ka sa akin. Kailangan nasa akin kang presensya. Sabi ko, pwede naman yung pastor, di ba? Kahit na pumunta ka sa bar, pwede naman nandun yung presensya ng Diyos. Sigurado ka. How can you, nandun ang presensya ng Diyos. Pwede yun. Sabi ko, kasi si God is everywhere. Yun lang, ikaw, nandun ka ba sa presensya ng Diyos? Sabi mo, kasi nandun siya, di nandun ako. Di ba? Mga filosofiya yan. Pero ang ibig ko sabihin, yung sinasabi ko, nandun ka ba sa mismong holiness and righteousness? That is the presence of God. Yun ang presensya ng Diyos, yung kabanal-banalan. No. Kung nandoon ka, ewan ko, tanong na lang kung malakas ka sa power of grace, kung if you have those things. 'Di ba? Kung kaya mo 'yan, 'di ba? Salamat sa Diyos kung kaya mo. Ewan ko kung hindi ka matukso. 'Di ba? So the reason Paul needs to emphasize this is the negative stigma that he gained by his frequent times in prison. It made many of Paul's co-workers, in fact, doubt his calling as an apostle. They deserted Paul because they were ashamed of being associated with Paul, who was an accused criminal now. So Paul asked Timothy to reject any fear of shame and to come see him. So parang ganun lang, kung talagang apostle yan, dapat hindi siya nagkakaganyan. Dapat hindi siya nakukulong at hindi na Kaya sabi ni Mickey, that time talagang nagkakagulo sa Roman Empire. So talagang at sinisisi mga Kristiyano ang mga rebellious. So si Paul isa sa mga leader. So yun ang mga ginawa nila, no? Pero yun ang history na bakit nagkaganon, bakit nasa kulungan yan si Paul. Pero the issue there is that bakit siya iniwasan, bakit di siya iniwan? Dahil sa natatakot sila, baka madamay. 'Di ba? Baka madamay sa issue niya. 'Di ba? Nangyari po sa akin 'yan. Oh, 'di ba? Sabi ko nga ako, bahala si Lord na yung I cannot even fathom, what God is saying here because I myself experiencing it.
I experienced it myself. Ako rin mismo naranasan ko yan. Na iniwasan ako ng tao, na ayaw madamay sa kabalastugan ko na ginawa ko daw na hindi ko alam ano talaga ang exactly na ginawa ko. 'Di ba? Pero at the same time, I'm just humbling myself just like Paul, just depending on God alone. 'Yon. So, ayun po. Ito, hindi ako nagsasalita na ano dito kasi ito yung nandyan eh. So Paul reminds them that to hold fast, he reminds Timothy to hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. So kahit anong mangyari, nandun pa rin dapat yung pagmamahal mo, yung pananampalataya mo. Iwasan ka man ng mga yan, or hindi kasuklaman ka man nila, it's okay. Basta manatili ka. The good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. Nandyan kasi ang Santong Espiritu. So kapag nandyan ang Santong Espiritu mo, kung talagang nandyan ang Holy Spirit mo, mahirap magalit. Mahirap right away yung pasensya mo nawawala. You know? Yung mga ganoon. Talaga kung nasa iyo ang Santong Espiritu, makakapagpigil ka sa lahat ng mga bagay na hindi dapat. Di ba? Yung mga decision mo, nagagawa mo dahil sa saklob ng, yung sa suklob ng damdamin mo. You know, what controls you is your emotion. Hindi na ang espiritu ang nagko-control sa iyo, kundi yung emotion mo. Kagabi nga, nakita ko si Shirley. Cheryl, huwag ka malungkot. God is in control. Diba? Nakikita ko siya kagabi pero sabi ko, but you know, we are all there. The good thing, it's a family. Alam mo, yun ang nakita ko. Kahit si Valerie, tinext niya ako, I love the family. I love this family. Sabi niya, walang iwanan. Si Paul, iniwan eh. Kung tunay kang pamilya, for better or for worse, just like marriage, di ba? You will never abandon, never leave. Nandun ka. Kasama mo sila. Ano mang oras, ano mang panahon, ano mang sakit, ano man dinaranas nila, napuyat na yan sila, napagod, pero nandun ka pa rin. Kasi nandiyan ka, kapamilya mo yan, hindi mo pwedeng iwanan. Kaya nung nabuksan yung pinto ng kotse, we celebrate, sigaw, hallelujah, praise the Lord. You know, tuwan-tuwa lahat kami, takbuhan yung mga bata, pati yung mga bata, takbuhan, tiningnan, ay yes, thank you Lord. You know? Di ba? Yan ang pamilya, yan ang sinasabi ko, walang iwanan. So ito, inaano ni Paul ito, ine-emphasize niya to be strong. Sabi niya, kasi kailangan natin. Kaya nga sabi ni Paul dito sa second challenge, you need the source of power, which is Jesus Christ. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. You know, ano man ang mangyari. No, malugmok ka man sa problema, be strong. Huwag kang magpatalo diyan sa damdamin mo at sa mga emotion mo, sabi niya. Kasi madadala ka. Madalis tayong madala. Tao eh. Kasi ang gusto natin, easy. Komportable ka. Salamat kay Felix. Alam mo, napaka-determinado ni Felix. Very strong-willed siya. Diba? So ako, na-encourage ako. Lahat, sige, banat. Yung iba, nag-worship, nagpipray. Tapos yung iba, lumaano. Diba? Sabi ko, yan that's a good thing. Sabi ko, si Valerie, si Sally, tsaka si Jessa, nag-worship sila. Tapos tayo nandoon. Kung anong pwedeng maitulong, tulong. Diba? To encourage people, you know, to do it. You know? So those little things lang yan. Pero sa totoo lang, napakalaking bagay niyan sa atin as a training. Na wala tayong iwanan. Walang iwanan, no matter what. Okay? That is something. And
We need the source of power. Kasi ako, hindi ko kayang gawin yon eh. Sabi ko, may preaching pa ako bukas, may gagawin pa. Yung mga upuan, kailangan ko pandalhin sa babalik ko dito. Mga ganun ang iniisip ko. Pero hindi ko kailangan umalis. Kailangan nandun lang ako, suporta ang kailangan niya. Kasi hindi rin ako makakatulog kahit bumalik ako dito. Naaalalahanin ko pa rin siya. Anong mangyayari doon? Anong nangyari na? Oo. Diba? Konsensyo ko na yun. Sarang, hindi ko kaya. You know? Oo. Hindi solve yung problema tapos sumalis ako. No. Hindi ko kaya yon. So, kailangan meron munang mangyari. Salamat sa Diyos sa prayer, and it happened. Binigyan ng wisdom ni Lord kung ano-anong sinubukan ng lahat at nasubok nga ang lahat. At, you know, God gave us the victory kasi we try everything. Ginawa natin ang lahat. Siyempre, hindi tayo nagkulang sa worship and prayer. Yun. Now, ito yung another challenge na sinasabi ko na following Jesus is not that easy. I mean, you know, nasabi ko yan, no, na the Lord is dito nasabi ni Paul na totoo naman to. Hindi naman tayo mag-pretend na ganun ba kadali ang sumunod kay Jesus. Pero ang ibig sabihin, hindi yan warning na mabigat, na hindi mo papasanin. Ang sabi ko lang, hindi basta-basta ang sumunod sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit for us to be encouraged, for us to be uplifted. Kaya nga sabi ni Paul, ganito ang gawin mo. Sabi niya, hinalin tulad ni Paul sa 3 klase para maintindihan lalo ni Timothy kung anong ibig sabihin ni Paul, how to follow Jesus. To follow Jesus is just like a soldier who is striving to please their commanding officer. Yan. Yan yun. Yung parang soldier kasi commitment ka. Pag nandun ka na, iba na, hindi na ikaw yung dating Romy. Ikaw na ito eh. Officer ka na. Ganun yun. Pangalawa, it's just like an athlete who is training their body in competition. Pero hindi ka mananalo, sabi, kung hindi ka magpapalaw sa regulasyon. Sa regulasyon. Di ba? Kapag nagdaya ka, out. Oo. Kapag hindi ka napalo, katulad kagabi, nanonood ako ng track and field. Yung America na disqualified sa 4x400 kasi lumampas sila bago na ipasa yung baton. So if you don't follow kahit na nangunguna sila sa sa race, pero na disqualified sila kasi they did not follow the rules. Yon. Kasi may disiplina yan eh. Hindi lang basta-basta tumatakbo yan, may rules yan. Di ba? Parang ganun daw, sabi ni Paul. Pag-follow kay Jesus, committed. Pangalawa, kailangan focus at follow Him. Yan. At ang pangatlo, hardworking, dedicated farmer. Yun, sinabi ni Paul yan eh, ganito kayo dapat to follow Jesus. Pag nanghina ka na, katulad ko kagabi, wala na akong power. Ano pa nangyari to kay Shirley? Naku po, sabi ko, Lord, kailan daw ako magpapahinga? Kagagaling ko lang sa galing ko lang. Hatid sundo ko pa to si Manang Naning sa prayer intercession namin. Yung mga ganun ba? Kagagaling lang namin sa, tapos eto na naman, naku po, nagdagang sabi ko, pero hindi ako nagrereklamo, sa isip ko lang yon. Sinasabi, nagrereklamo. yung demonyo nandun eh. Nagsasalita eh, di ba? Pero sa totoo lang, iniisip ko, yung paano ko, Lord, bigyan mo ako ng strength. You know? You need to be hardworking. Oo. Katulad ngayon, di ba? Meron pa ba akong lakas? Sabi ko, mamaya, meron pa. Hindi naman ako, kasi ang lakas ko, hindi nagmumula sa akin sarili. Di ba? My strength is come from the Lord Jesus Christ. That is the power of grace na sinasabi ni Paul. So you're not
actually depending on yourself. So it made it hard to follow Jesus because we are depending on ourselves. But it made easy if we depend on the power of grace. Oh, naiintindihan niyo po yan? So si Paul, ganun-ganun siya. No? So hardship and sacrifices inherent to the Christian life. Totoo yan. Maraming persecution, maraming bagay na kailangan mong, aside from your work, meron kang aasikasuhin sa church. Aside from work, aside from your family and all these things, kailangan meron kang pagsiserve mo yung mga tao. Oh. I think, everyone here, I do know. Yeah, everyone here talagang dedicated kayo. Kaya sabi ko, salamat sa bawat sa inyo na despite of all your jobs, your family thing, you still have the time to do these things, to serve the Lord and to minister to people. To your family. So, bakit natin ginagawa ito? Because of the power of grace. What is the power of grace na sinutukoy ni Paul dito? Is the resurrection of Jesus Christ is the foundation of our hope. Yan. Yun yung pag-asa natin. Kaya natin ginagawa ito. Naglilingkod tayo ng walang patna sa Kapampangan. Walang patid. Yan. Walang tigil. Kasi nga, dahil meron tayong pag-asa na sinasabi. So kahit hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Hindi pag-ibig. Hindi makapag-ibig. Yan sinasabi. Hamakin ng lahat, masunod lang si Jesus sa buhay ko. Yun ang dapat na anuhin mo. Di ba? And as I said, God's love, God's love for, to eternal hope and hope of glory. Yan ang ating pag-asa. Because God's love for our world has opened up a new hope through the death and the resurrection of Jesus. As Paul puts into a short and a very powerful poem in 2 Corinthians chapter 2. At ang sabi dito, for if we die with Him, we shall also live with Him. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, so for those who will take the risk of trusting and following Jesus, God promises vindication of life. Oh, yan ang sinasabi yung ibig sabihin na, for if we die with Him, we shall also live with Him. Oh, merong pag-asa, merong vindication of life, merong eternal na sinasabi. Yung mga taong walang alam mo, kapag namatay ka daw sa Kanya, kung namatay ka para sa Kanya, or mawala ka man ng buhay para sa Kanya, merong bagay na nakaabang sa'yo na talagang mapakinabang sa buhay mo, sa sarili mo. Because that's what it means, di ba? Just so keep trusting and following Jesus Christ no matter what. And then second, sinabi ni Paul, if we endure, we shall also reign with Him. Anong ibig sabihin niyan? Stand in your faith and you will see glory. Kapag nanatili ka sa iyong pananampalataya, makakakita ka ng kalwalhatian ng Diyos. Yun lamang ang ibig sabihin nun. To reign with Him. Kasi, alam mo, nung nagpunta kami sa Noah's Ark, pagod na pagod ako. Yung on that last night that we have, tapos na rin, Lord, salamat. Kasi kung alam mo lang yung preparasyon, lahat ng contact mo, kailangan ilagay mo lahat doon, ang effort mo, lahat, time and everything. Pag-book ng Airbnb or hotel or whatever, or ng van, all those things, kakayanin mo lahat yon, di ba? Pag-schedule na lahat, kung sailan, anong oras, ganito. Yan. Lahat yan. So, nung Wednesday night, yung last night namin doon, pagod na pagod ako. Yung isip, hindi yung katawan yung katawan kaya pa Pero yung isip, yung emotion, yung thinking, it's hard for me to take it. But when we have that reflection night, talagang ang Diyos napakabuti He reign, and He reign in me. Bakit kamo? God gave me a simple
And I would say it's pure and simple encouragement and inspiration through the kids. Yung tatlong bata. Naiyak ako, niyakap ko yung tatlong bata. Sabi ko, halik kayo. Sabi ko, you made me strong again. Sinabi ko sa kanila. Kasi, tapos, walang nag-pray na adults, pinag-pray ko sila. Lalo lang akong talagang na-inspired nung nag-pray, lalo na si Felicia. Sabi ko, wow, Lord. Yung talagang, yung na-amaze ako, the Spirit of the Lord came upon me and napuspos ako ng Santong Espiritu. Bumalik yung lakas na inihingi ko sa Diyos that I need to keep going. You know? So, nasalamat sa Diyos. And then, ito yung ayaw, yung pangatlo, ito yung pinakaayaw ng iba. If we deny Him, He also will deny us. Oh, explain ko pa sa inyo yan. For those who reject Him, God will honor that. Oh, i-honor pa ng Diyos ang pag-reject mo sa Kanya. Kasi gagawin niya rin sa'yo. I-reject ka rin niya. God will honor your decision and He will do the same. We have free will. God, you reject Him, so I will reject you too. You deny Him, so I will deny you too. Diba? Yeah, yun ang, ito, pang ano yan, yung prangkahan. Oh, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo, kung ayaw mo sa akin. Ganun lang. Oh. And then, nakasulat po yan sa Biblia, hindi ako nagsasalita niyan. Oh, if we are faithless, remain faithful. Dito ako napahiya. Napaiyak ako ng mabuti dito nung binabasa ko to. Sabi ko, if we are faithless, He remain faithful. He cannot deny Himself. Napakabuti ng Diyos. Hindi niya kayang i-give up yung kanyang kung sino siya. Kahit na ang mga taong katulad natin, we're stubborn, God is still faithful. Nakahanda siya. Huwag mo lang akong i-reject. And I'm here, no matter what you've done. Nandito ako. Come on. Magising ka, mga Kristiyano na natutulog. Nandito lang ang Diyos. Come on. Maghihintay. Baka mamaya pagdating niya dito, wala ka na. Hindi ka muna hintay. Hindi, wala ka na. Oo. May iwan ka. Nandyan ang Diyos. Ano man ang nagawa mo, forget it. Balik ka. Diba? Repent. Come back to Him. Yeah? Yan ang matindi. But people's faithlessness will never compel God to abandon His faithfulness. Hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang pagiging tapat kahit tayo ay hindi tapat sa Kanya. So Paul calls Timothy to faithfulness, knowing that it may come with a cost. Kahit na it take risk, you know. So God loves for our word has opened up a new hope through the death and resurrection of Jesus Christ. That is the power of that is the power of grace na sinasabi ni Paul. And now the second thing here, yung to deal with this corruption people. So Paul calling Timothy to comfort the corrupt teachers in Ephesus before he comes to Rome. Paul says that they teach that the resurrection has already taken place. O, di ba? So, parang wala nang kwenta yung resurrection yan sa kanila. Parang ganoon. So, nililigaw nila ang mga, siyempre, kasamang politika yan. May kasamang politika, you know, kaya yung mga mag-ingat tayo kapag ang iglesia ay sinasamahan na ng politika, ingat. Yeah. Kailangan matuto tayo sa mga ganoong bagay. That's why we don't need politics here in our church. We just focus on Jesus. We just focus on our relations with the Lord. So, ang dito is just taking place of Paul says that teach that resurrection has already taken place. We do not know if the teachers are following a great
philosophical rejection to the whole idea of bodily resurrection, and they think it's only really about a spiritual experience. Or could be that they have simply distorted Paul's teaching about the resurrection of life that begins now through the power of the Spirit. Either way, the bottom line, the problem is that they abandon the robust future hope of resurrection and of a new creation, and they embrace instead the private spiritualized Christianity disconnected from the day-to-day life. So, ito yung mga sinasabi ni Paul na kailangan marunong tayong makita yung mga bagay na yon. What is approved and what is disapproved to the Lord. And these are the things, some of the character in 2:14 verse 25, makikita nyo yan. Ang dami. Ano yung mga disapproved? O, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin isa-isa yan. Ayan ang mga disapproved na ano sinasabi ni Paul dyan, hindi man sabihin natin na sinabi ni Paul, remind mo yung mga tao, mga leaders mo na ganito dapat. Na before the Lord, you need to strive hard and do and be diligent to present yourself approved to God. A worker who does not need to be ashamed, number 1, rightly dividing the word of truth, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. Katulad daw ng cancer na nangahawa. Kumakalat. Who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. Nevertheless, the solid foundation of God stand, having this seal, the Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Yan. Alam ng Diyos kung sino ang para sa kanyang side, at alam din niya ang mga hindi para sa kanya. Diba? So, they should avoid senseless arguments that result from debating the teachers in contrast, and his leadership team are to keep the main thing. Woo! Danas na danas mo yan, Pastor. Opo, totoo yan. Maraming nakikipag-debate, maraming nakikipag-argue for little things, you know. Kaya nga sabi ko, ayaan mo kung ano yung gusto niya, yun lang, pakinggan mo lang. Hindi mo sasabihin mali ka, basta sabihin mo lang, ito yung side ko. Tapos ang labanan. Di ba? Hindi mo kailangan pahulit-ulit. Kahit na mag-ikot-ikot ka dyan, tatlong araw kayong mag-usap tungkol dyan, paikot-ikot lang yan. Sinong tama, sinong mali. Di ba? Ang maganda, makinig ka lang. Kapag hindi mo gusto, tapos ang usapan. Basta sinabi mo, ito ang paniwala mo. Yan, tama, mali. Yan ang sinasabi niya, iwasan nyo ang pakikipag-argumento. Iwasan nyo ang pakikipag-debate. Bayaan mo siya, manalo siya. Sa piling niya, panalo siya. Okay lang. At least sinabi mo yung nasa puso mo. Diba? Yan ang totoong you don't have to dispute whatever the issue is. The thing is, paano ka magpakumbaba? Ayan mo, sinabi ni Ate Gloria kanina yan, even sa exhortation. Ano man ang pananaw mo pagdating sa tithes and offering, pananaw mo yon. Pero ito ang sinasabi ng Biblia sa tithes and offering. So, bahala ka na kung anong desisyon mo. Magbibigay ka o hindi, it's up to you. Hindi ako makikipagkontrahan sa'yo. Wala naman sinabi si Jesus na magbigay ng tithes. Oo, wala sinabi, di ba? Pero sinabi niya, tingnan mo yung babaeng yun, lahat ibinigay niya dahil sa Diyos. Dahil meron siyang obedience. Pero hindi ka makipagtalo. Doon pa lang sinabi ni what is for Caesar is give to Caesar, and what is for God, give it to God. Walang sinabi si Lord Jesus na tenths. Totoo yan. Pero may sinabi siya, what is for God is for God. Di ba? Maraming tao na naggumagawa pa ng excuses para hindi magbigay. Maraming ang tao dyan na hindi pumupunta sa maliit na church kasi baka mapansin.
na hindi sila nagbibigay. Totoo yan. Marami akong kilala dito sa Minnesota. Ayaw nilang pumunta sa maliit na church kasi ayaw magbigay. Yun ang rason na yan. Oo. Kasi pag nando sila sa malaking church, hindi mapapansin yan. O, kahit anong ibigay mo sa church, $1, okay na yun. Oh. But here, we don't look who are not giving and who is giving. Hindi kailangan eh. Kasi unang-una, ang magpo-provide dito sa church na to, si Lord, hindi ang tao. Kaya hindi ka dapat matakot kung mag-a-attend ka sa church dito kahit hindi ka magbigay, okay lang. Basta ang mahalaga, sumusunod ka sa Panginoon at nakikiramay ka sa amin. Na yung parang nakikipaglingkuran ka. Naglilingkod ka. Diba? No, hindi ko naman po inaano wala tayong hinuhusgahan. Ang sinasabi ko lang, isa sa mga rason kung bakit yung mga tao na hindi nag-a-attend sa maliit na church kasi nga mapapansin baka hindi nagbibigay ng tithes nila. Yung parang ganun po. So, but anyway, lumayas na tayo doon sa ano na yun. Yun ang mga sinasabi ko na imuiwas tayo doon sa mga ganyang bagay that we don't need to argue. And then, these are the things that gustong iwasan sinasabi ni Paul na ito ang iwasan mong mga tao. Na, kasi itong mundo natin ay ganap ng ganito. Ano ba itong klase mundo natin ngayon? This is written in 2,000 years ago. So, ganun pa rin ngayon. Mas lalong malala. So, tingnan natin. Chapter 3. Sabi niya, naku po, tingnan nyo yung mabuti yan. Ano sabi dyan? Yan, sa chapter 3, verse 15, no? Sabi niya, but know this, that in the last day, perilous time will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud. Sige, continue. Brutal, despisers of God, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having form of godliness but denying its power, and form such people turn away. Kilala ko ang Diyos, alam ko ang may Diyos ako, pero they deny the power of God. Marami kang kilala noon, ate. Di ba? Maraming ganyan na kilala ang Diyos. Meron ganun, pero dinideny nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa buhay nila. Kasi they're still in tune with the Word. Hindi attached talaga sila sa mundo. Kasi instead na mahalin nila ang Panginoon, mamahalin nila ang pleasure. Bago ako magpunta dyan, mag-shopping muna ako. Bago ako pupunta punta ako sa State Fair the whole time, the whole day. Yung isang oras kalahati lang, magkapag-spend time ka. 'Di ba? Sa Panginoon, pero wala. 'Di ba? Ginugol nila ang mga oras nila sa walang kwenta. Sa totoo lang, yan lahat walang kwenta yung nabanggit ni Paul dyan. Mga walang kwenta yan. Kasi all of those are worldly thing and they are all temporary for all of us who are believer. Na we have eternal life kasi. You know? And to me, that is something na pwede nating panghawakan ngayong panahon na to. Kaya nga sabi ni Paul dito, after he said that, sabi niya, you should focus on the core storyline and message of the Scripture. The Scripture is to tell you a unified story that leads to Jesus and that has wisdom to offer the whole world. Yung merong karunungan, yung totoong karunungan na nanggagaling sa Diyos, ang maibibigay ng Scripture, yung Biblia na yan, na sinasabi natin. Yang salita ng Diyos, bakit kamo? Ano ba tong nature and the nature and the character of the Scripture and the purpose of the Scripture? Ano ba ang nature at purpose ng salita ng Diyos o itong sinulat? No? Unang-una,
itong scripture's nature and purposes, ito mababasa natin sa verse 15 and 16. Ang sabi doon, and that from child you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All is Scripture. Ito yung nature ng Scripture, ha? All Scripture is given by inspiration of God, which is, inspiration means breathed, you know, and is profitable for what? Ito yung purpose ng Scripture. For good doctrines, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Oh, hindi ka basta-basta magtuturo ng Scripture kung dadalhin mo lang sa kawalang kabuluhan ang kapatid mo. Kasi kailangan matuwid yung pagtuturo mo. Kailangan matuwid yung pagkokorek mo. Kailangan matuwid yung pagbibigay mo ng instruction. Kasi pag hindi, walang mangyayari. Anong mangyayari? Instead na dumidiretso yung kapatid mo na lumalakad sa Panginoon, baka lumiko. Maraming ganyan. Maraming lumiliko kasi iba ang turo. O, di ba? Minsan nga, nasabi mo na yung pinakamagandang sabihin mo sa tao. Ayaw pa rin tanggapin. Di ba? Kaya, huwag mong ipagpilitan. Yan. That is, the righteous thing to do is not to force people to whatever you believe or to what you do. All you got to do is to tell them. You know? Ako, pag nagre-rebuke ako ng tao, hindi ko sasabihin sa kanya, ikaw ganito ka. Hindi. Sasabihin ko sa sarili ko, alam mo ate, ganito po ang nangyari. Napakasama akong tao, nagnanakaw ako dati eh. See, that's how I rebuke people. I'm not rebuking them, ikaw makasalanan ka, prostitute ka. Dati ako ate, ganyan ako. That's how I rebuke people. It's not pointing on them, but rather it's better to point on you, your experience to God, how God changed you. Kasi ang mali sa atin, lalo yung mga magulang, pinupuntirya yung mga anak eh. Ganito ka, ganyan ka. No! Sabihin mo, ganito ako dati anak, huwag mo kong gagayahin. Mas maganda yon. Dati ako chismosa. Ngayon, wag mo kong gagayahin, ha? Huwag kang maging chismosa kasi ako chismosa ako. Ang dami kong nagawa. Ang dami kong nasaktang tao. Yun ang sabihin mo. Hindi mo sasabihin, chismosa ka! Tingnan mo, nangyari sa kanila. Dahil sa yung chismosa mo. Huwag mong gaganunin. Instead, sabihin mo, alam mo, ako, dati akong chismosa. Sa pagiging chismosa ko, itong nangyari. Diba? That is how you rebuke with love. That is instruction. Kasi bibigyan ka ng wisdom ni Lord eh. That is the wisdom from the Holy Spirit. Kasi hindi ka basta-basta magsasabi sa tao na ganyan ka, ganyan ka. No, you don't. But you have to make, you wanted to shine, put yourself in humility. Humble yourself. So, ipuntos mo sa yung sarili. Ako ganyan ako mag-rebuke. I don't put people into a place na napakasama nila. To point finger with them. Yeah? So, yun po. Kaya, ito yung power mo. The Scripture is the one that leads you in all truth. Because it is God's breathed. It is God's inspired. Sino bang Scripture? Which is the Word of God? Is Jesus Himself. Is the Word. In the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and lived among us. Diba? God speaks to His people in the Scripture for a very practical purpose. He says, they are useful for teachings, telling me things I did not know before. Yung mga hindi natin alam, nalalaman natin dyan sa Scriptures. They use for challenging, getting in my face the things I say, I believe, but I do not actually live consistently with. Di ba? Yung mga sinasabi natin, naniniwala ko, pero sa totoo lang, hindi mo talaga ginagawa. Araw-araw. Di ba? Tayo magpupuri sa Panginoon, sasambahin kita araw-araw.
Pero makita mo, nandun siya sa state fair at sumasayaw ng disco. Oh, di ba? Ay, hindi ako nag-aano, sinasabi ko lang. Kasi kung magpupuri ka sa Diyos, sabihin mo, araw-araw gusto mo magpuri sa Diyos, edi magpuri ka sa Diyos. Hindi naman kita binabawal magsayaw. Magsayaw ka. Sayawin mo ang Panginoon. Gusto niya yon. Di ba? As David did, he danced. As Miriam did, he plays and danced with tambourine. Oh, nung nagkaketong si di ba? Nagkaketong si Miriam, he danced with the Lord, with the tambourine. Oh, tsaka siya gumaling. Tayo, pag nandun tayo sa point na yon, na meron tayong mga nararanasan, mag-worship ka. Alam mo, ang ganda ng ginawa ng kagabi, nag-worship. Sabi ko, lahat sila pagod eh. Nakikita ko, nagmamadali pa nga kasi meron kang Pero, you stay there and worship God and pray. Tingnan mo, yun ang gusto kong makita. Ayan ang totoong Kristiyano na sinasabi ko. Parang walang iwanan, no one abandoned, di ba? It's all of us there. Oh. Yeah. So, ito yung pagka-close ni Paul dito. So, ito na, para, tatapusin ko na madalian to. Paul closes the letter by just simply saying, Paul reminding Timothy that he's probably not going to make it out of prison alive, so he asked Timothy to come as soon as possible before winter, so he does not want to freeze in his cell, so he's going to need his heavy coat, and he had to leave behind. Bakit ko sinabi yan dito? Kasi sinabi ni Paul yan, kunin mo yung naiwang kong coat dyan, kasi kailangan ko, malamig dito eh. Bilisan mo, bago dumating ang winter, makarating ka dito. Sabi niya kay Timothy. Tapos, inabilin din niya na if you could bring those personal documents that he left in Troas, likely when he got arrested. So na yung mga papeles or mga sulat niya siguro yon na gusto niyang dalhin ni baka kasi ang iniisip kasi ni Paul baka hindi na siya umabot, di ba? Sa tamang At ang pangatlo, sinabi rin ni Paul diyan sa verse chapter 4, also mentioned that almost everyone has abandoned him except Jesus who stand with him. His only source of comfort now is the presence of Jesus who stand with him and will deliver him. And even if he dies. Ito yung tandaan nyo. Ito, bakit ko ito in-emphasize ito ngayon? Kasi no matter what, mga kapatid, mawala man si Pastor Romy dito, Jesus is here. Mawala man ang isa sa atin, ang Panginoon nandito. Mawala man, kahit mag-isa ka na lang sa mundo na feeling mo, Jesus is with you. Diba? Maybe even your families will abandon you, but God will never abandon you as long as you are faithful in Him. Kasi ang Diyos, sabi niya nga, kahit na hindi ka faithful, He remain faithful. So, what more kung faithful ka? Lalo kanyang yayakapin, lalo kanyang mamahalin, lalo kanyang bubuhos sa iyo ang kalwalhatian niya hanggang sa kamatayan. Even if he dies, even if I die, sabi niya, the Lord is gonna be with me. How many of you have that thought and mind in your heart right now? Ako, yun lamang po ang iniisip ko. Ano man ang maging sitwasyon ko dito sa mundo, no matter where I go, kahit saan ako pumunta, kahit na saan ako dalhin ng Panginoon, kahit siguro wala na ako sa presensya ng aking mga pamilya, basta alam ko, kasama ko siya. At doon, panatag na ako. Basta alam kong kasama siya. In my conclusion, the second letter of Paul stands reminder that Paul's very influential life and mission were marked by persistent challenge, suffering, and struggle. Diba?
Following Jesus involved risks and sacrifices. It meant inviting tension and discomfort into your life. These things are not a sign of Jesus' absence. As Paul discovered with generation of Christians after him, that precisely in those dark and difficult moments, Jesus' love and faithfulness can become the most tangible and real. Nakuha niyo po? Kahit anuman po ang mararanasan natin sa mundo, kahirapan, maaring iniwan na tayo lahat ng ating mga kaibigan, pamilya. Diba? Pero hindi yun ang magpapahiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi po yun ang magbibigay sa iyo ng wala ng pag-asa. Kasi kung talagang ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, merong tinatawag na eternal hope at eternal glory. At kung hindi mo kinakaya ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, meron pong sinasabi ang Panginoon dito sa ating nabasa at natunghayan ngayon. At yun ang kapangyarihan ng kanyang biyaya. Ang kapangyarihan ng kanyang kaloob. The grace, the power of grace. The love of God and His faithfulness to us is solid. No one can destroy it. You might be experiencing suffering, trials, storm in your life. But nothing can destroy you. All those things cannot destroy you. Even those people accuse you, hate you, mad at you, those cannot destroy you. Because the love of God is in you. Nasa inyo ang Panginoong Jesucristo. At yun ang paninindigan nyo, ang pananampalataya sa Kanya. Matuto lamang po tayong sumunod at magbigay ng totoong pagtitiwala sa Kanya. Trust Him with all your heart and not on your own understanding. And acknowledge Him in all your ways. And for sure, He will lead you to straight path. Many times, marami po sa Biblia na nakasulat, I will not abandon you. Be strong, be courageous, for I am with you. Marami pong sinabi ang Diyos, paulit-ulit niyang sinabi yan sa atin. Pero tayo, humihiwalay. Mga kapatid, it's about time to bring glory to God in our lives. Kahit ano pang maranasan natin, balik tayo doon kung saan niya tayo nilagay. Huwag tayong umalis sa linya kung saan niya tayo dinidirekta. Gawin po natin ang nararapat, ang maging banal at maging matuwid, magpakumbaba, at magmahal ng totoo sa Kanya at mangyayari yan. Kumapit lamang po tayo, gaya ng sinabi niya, I am the vine and you were the branches. Apart from me, you cannot do nothing. Let's stand. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. Napakabuti mo. Naranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa araw na ito. At pinupuri kita at dinadakila, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na mayroong pagmamahal at totoong tapat sa iyong mga anak. Kaya salamat po, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung minsan nakakagawa kami ng mga bagay na hindi kalooban mo o hindi ka nalulugod. Hinihingi po namin ng kapatawaran, pakalinisin mo kami, Panginoon. At para kami makapagpuri sa iyo ng tapat sa Espiritu at katotohanan. Kasi yun ang nais mo, yun ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay dito sa mundo, ay upang ikaw ay mapapuri, Panginoon, sa aming mga buhay
at ikaw ay maitaas sa lahat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy mong ginagamit. Lahat po kami na nandirito. Lord, hindi po sayang ang oras namin. Hindi po sayang ang mga panahon na ibinugugol namin para sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin kayo ang dakilang Diyos na aming pinagsisilbihan at wala nang iba, Panginoon. At ikaw ay karapat-dapat silbihan, O Lord. Ikaw ay karapat-dapat na purihan, O Lord. Kasi alam namin ikaw ay Diyos na buhay at tapat sa iyong mga anak, Panginoon. Hanggang sa wakas, hanggang sa kamatayan. Pero, O Diyos, ikaw mismo nagsabi, Panginoon, winasak mo na ang kamatayan, winasak mo na ang kasalanan, dahil ikaw mismo, tinubos mo na ang lahat, Panginoon. Binayaran mo na ang lahat ng aming mga kasalanan. Binayaran mo na ang kabayaran ng aming kasalanan, which is kamatayan, Panginoon. Kaya nandito kami, Panginoon Diyos, upang sumunod sa iyo. Mamahalin ka namin ng tunay, hindi lamang po sa salita, kundi sa aming mga gawa, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri kita sa aking mga kapatid. Pinupuri kita, O Diyos, sa aking pamilya. Pinupuri kita, O Diyos, sa aming pamilya dito sa Numa Church, O Lord God. Sapagkat nakikita ko ang totoong dahilan kung bakit kami nandito sa mundo. At nakikita ko ang totoong dahilan at nakikita ko, Panginoon, ang dahilan na yon na ikaw ay namatay para sa amin at ikaw ay nabuhay muli upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng pag-asang walang hanggan. Magkaroon ng kapayapaang walang hanggan. At magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo na walang hanggan. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong biyaya. The power of your grace make us keep going. Make us, Lord, to be transformed and to be shine brightly in this world that full of darkness. And so let it be to all of us today that we walk in the grace of God, the power of grace of the Lord. Kasi nasa atin ang lahat na. Wala nang kulang sapagkat lahat ay binigay na ng Panginoon sa atin. Mismo ang kanyang buhay. Kaya salamat po. At sa lahat ng mga taong they said it's never enough. Lord, I pray they will come to see you. They will come to search for you and to find you. Let it be, Lord. Hindi po lamang kami maging selfish na alam namin ang katotohanan, pero paano na yung iba? Kailangan naming may ibahagi ito, Panginoon Diyos, ang iyong katapatan at pag-ibig sa iba, Panginoon. Lord, palambutin mo po ang mga puso ng mga matitigas na puso. Palambutin mo po, Panginoon, ang mga ulo ng mga matitigas na ulo, Panginoon Diyos. Dalangin ko, O God, ikaw ang manguna, unang-una sa iyong iglesia, sa Numa Church, Lord. We want to be unified, just like the same thing that happened yesterday, Lord, as a family, na walang iwanan, na walang mag-a-abandon. Kasi kahit alam na po namin, kahit na kami ay iwanan ng lahat, hindi mo kami iiwanan. You will never abandon us, Lord. So thank you, Lord. I give you praise, I give you glory and honor in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen.
sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ika'y sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Ha? Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman.
ko alam yun din. So sabi ko,